madadali ng konti. Pero, again, do they have time to do that? Ito kasing nangyayari nung araw, impeachment era, impeachment ni Justice, Corona. Corona. Ang timing, walang eleksyon na padating. Ito ngayon, meron. So, ang mangyayari dito, meron silang, wala silang time this December. I doubt it. No? And then, pagbalik nila ng January, middle of January, magbe-break ng second week of February. Kasi Wala pang mag-eleksyon isang buwan. na. Wala ka pang isang Mamadali buwan. yan. Okay. Ngayon, ano yan? Aalisin ba? Ang isa sa mga idol natin. Wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Dahil nga, ang mga interes ng mga nasa kapangyarihan ang inaasikaso nila. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna, ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200 something million. Ito billion ang ninanakaw sa ating bansa at sinicertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang sentido ko mo. Yung gaya na nga na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman, kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Tingnan papakinggan po ninyo Sinabi niya yung confidential fund daw Dito may dalawang nasupalpal dito Pakinggan po ninyo. Ng Estado. Yan, pakinggan niya. Ang nature, ang katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Narinig po ninyo yun? Kalaban ng Estado. Sinong katabi niya dyan? Katabi niya dyan si Lodi, tsaka si Babalu. Mayroon po nag-text sa akin, pagtayo daw ni Lodi doon sa upuan, basa yung upuan. Si Babalu naman, tinext sa akin, nilabas siya dyan sa kung saan sila nagkaroon ng meeting. Naka-wheelchair na lang. Ulitin natin Tingnan ninyo si Lodi tsaka si Babalu. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinaryong tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila, you have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, magkatalang gagastos ka ng hotel, kasi maraming nag-ooperate pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito Ano daw sabi niya? Gagastos ka, magbabayad ka ng mga informant doon mismo sa loob ng mga komunistang animal. Malay mo si Lodi palang binabayaran, hindi nila alam. Ang ano pala nila, ang informant nila si Lodi. Kaya naubos yung mga NPA. nasabi nila. Leaders ay kinausap ko. Mary Grace Piatos. Wala sa NSA ba yun? Sinasabi? Wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. Yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. Kalaban ng Estado, nandiyan si Calyodi, nanggigigil. Si Calyodi, Lodi, tapos ito, si Renato Babalu.
Nandiyan sila. Oh, sinabi ni Senator Attorney Sal. Oh, sinasabutay na naman tayo. Sinasabutay po tayo ng mga loyalista. Okay. Ito, si Calio din nandyan. Si Renato Babalu nandyan. Mantakin mo, sinabi yan Senador Congressman, Senador Attorney Salpanelo. O sige, ano yan? I was part of the intelligence service before. Okay. Nung O, uminom si Renato Babalu. Uminom po siya, ninervyos. Kaya pala galit na galit ang mga animal na to sa mga confidential fund kasi ginagamit yung mga confidential fund para sa kanila. Bumabayad yung gobyerno. Mismo, mga kasama nila ang nagkakanulo sa kanila, NPA kontra NPA. ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But Oh. behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Ang kinakausap niya, dalawang mga ulol. Dalawang mga animal yan, front yan, na legal front yan, ng mga komunistang terorista. Sunog ang dalawa. Sunog! Hindi mo ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Kaya po, iba ang nagkikilatis. Ang nagkikilatis po ay ang COA. Siya po ang kinutawan natin. Anyway, mga ka-reaction, mismo pong si Senator Salpanelo ang nag-explica na. Tapos sinigundaan pa nung kasama niya. Nakita po natin yun kung paano po pinagsusupalpal, kung paano po tinira ng tinira ni Senator Attorney Salpanelo si Leody, tsaka itong si Renato Babalu. Di ba? Ngayon, ano masasabi ninyo? Wala na, sunog. Right. Reaction TV page, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon, Dito po kasi pag-usapan natin itong napipintong impeachment trial. Kung makakaabot po tayo doon sa impeachment trial na sinasabi ng Tuwadcom. Mantakin mo itong mga makabayad black. Nakuha nilang magbida-bida dyan sa may kongreso. Sinong may kasalanan ba't nakuhang magbida-bida ng mga makabayad black? Nakuha nila yung mga pinapangarap nilang mga drama dyan sa may kongreso. Mantakin mo yan natambaluslos. Ginawang pugad ng mga komunista yung kongreso. Di ba? Tapos sasabihin red tagging. Anong pakay ninyo dyan? Para penetrate ang gobyerno. Anyway, bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share po ang ating mga video. Dito po kasi sa ating channel ay meron po tayong tinatawag na misyon. Ayan po, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Tulungan po ninyo akong umabot at makuha natin ang gold play button. Road to 400,000 subscribers na po tayo. Wala pa po tayong 4 na buwan. May 3 buwan pa lang po tayo. Kaya mag-subscribe ka na, ka-reaction, at huwag mo kalimutang i-click yung notification bell at i-share ang ating mga video. Alright, kanino po natin sisimulan? Simulan po natin kay General Simoy. Okay, si Brigadier General Simoy. Ano po masasabi ninyo? Kilala pala ni
General Simoy, si Piatos. Yeah, the use of aliases is based on approval of higher units or in the military higher headquarters. So if you're using a pseudonym or it is supposed to be approved. For example, if you use a pseudonym and it's part of the approval of the fund to be used, then it is authorized by the approving authority. When the fund is approved without even knowing the names that will be used, as long as the total fund is approved, it already approved the things that you will do to use that fund. So if the pseudonyms are not necessarily open to public and not necessarily to open to people who do not have the need to know who are these people. Otherwise, it cannot be called intelligence. O, di ba? Otherwise, hindi daw po pwedeng tawaging intelligence fund or confidential fund. Ang nagsabi po niyan si Brigadier General Simoy. Oy, Chua! Chihuahua, wala ka bang tigil sa pagtaul ng pagtaul dyan? Balita ko, itong si Chihuahua, binabara ko daw niya yung PSA. Binabara ko mo yung PSA, no? Kung ano-anong kinukuha mong mga birth certificate dyan. Hindi naman kayo mga boplax, no? Ito mga tanong lang. Barbers, yung bang mga tuta mo, yung mga membro mo dyan, mga boplax? Mga wala bang mga utak? Tanong lang. Marami ng general, pati si Guanzon, marami na nagsabi na ang confidential fund ay nasa sealed envelope. At kung ano man na nilagay mo dyan sa confidential fund na yan, walang question. Ito kasi si Chua, kung ano-anong ginawa para makapagpasikat. Ngayon ang problema, hindi po nila alam kung paano sila lalabas sa masalimuot na sitwasyon na kanilang pinasok. Oy, Chua, narinig mo si Brigadier General Simoy. Normal lang daw yung mga pseudonym, mga aliases. Mga kayo mga kulang kayo sa kalahati, no? Pantagin mo yan. At ito ang problema ngayon. Ayon kay Congressman Senator Rodante Marcoleta, hindi po nila alam kung paano nila i-stop. Sinimulan ng mga inayupak, mga animal, ang pag-iimbestiga, sinimulan nila ang pag-hearing, hindi nila alam kung saan nila tatapusin. Pustahan tayo. Si Garma hindi uwi ng Pilipinas yun, Kasi may problema yata kay Garma, Dong Gonzales, anong problema kay Garma? Malupit, Malupit po itong mga tao na to, Pasukin ninyo yung butas, hindi nyo alam labasan. Anyway, ito, meron pong tayong pakinggan na si Tito Cotto. Si Tito Cotto. Miyembro na siya ni Bobong Marcos. Mantakin mo yan, si Tito Cotto, miyembro na siya ni Bobong Marcos. Tito Soto, ano masasabi mo? Magsalita ka naman, magpasikat ka, di ba? Tumatak mo senador tong si Tito Soto. Iboboto nyo yan. Di wow. Anyway, si Tito Soto, kung ikukumpara naman kay Trillanes, ay Tito Soto na. Nakakalamang naman ng isang guhit si Tito Soto kay Trillanes. Alright, pakinggan po natin si Tito Soto. Impeachment. Ano pong thoughts nyo? Paano natin dapat tingnan itong mga final na impeachment complaint laban po kay VP Sara? Mayroon talagang detalyado yan, yung mga rason po nila. Mayroon din na nag-leak na message ni PBBM na sinasabi niya sa camera na huwag nyo nang ituloy yan kasi masasayang yung oras natin. Wala stick tong na to. Naniwala din doon sa liklik na yun. Naniwala ka din sa leak. Naniniwala ka doon sa tulo ni Tunying. Di ba? Huwag kang maniwala doon sa tulo ni Tunying. Oo, si Tunying tulo. Di ba? Mahilig tumulo yun, di ba? Mahilig mag-leak, di ba?
Ayos ni si Tunying Tulo, yan o. Mas marami tayong dapat tutukan na trabaho. Your thoughts on impeachment? Yung mga nag-file ng impeachment, meron sarili silang pananaw. May sarili silang opinion. Of course, meron ding opinion na kontra. Di ba? Pero ako, ang point ko doon is, the big question is, do you have time? Do you have time to handle that? And give the Vice President a chance to answer? Oh, do you have time? Sasagutin po natin yan, ha? Sinong sasagot niya na Senator Tito Soto? Sino pong sasagot kung may time? Ang sasagot niya si Kilay. Oh, ano sabi ni Kilay? Oh, ay, hindi, mali po yan. Ito, ano sabi ni Kilay, ha? Ayan, ito ang sabi ni Kilay. Impeachment process pwede kahit naka-break. Di ba? Luko-luko din to, no? Gusto mo ba talaga maging Vice Presidente, Kilay? Tanong lang yan. Luko-luko ka ba? Sinabi na nga ng former Senate President, meron ba kayong time? Oh, di ba? Anong sabi ng atat na to na impeach si Madam? Tandaan niyo pong pagmumukha nito, ha? Ito isa sa mga gusto talaga yatang ma-impeach. So, atat na atat sa impeachment trial. Itong si Senator Kilay. Mantakin mo yan. Mantakin mo, ha? Yung kaibigan ko, meron siyang tato. Dito, sa balika, dragon. Yung isang kaibigan ko dito, tato niya, leon. Si Mike Tyson, dito ang tato niya. Parang leon din, parang leon na nakaganyan. Mantakin mo si Chis Escudero, nagpatato siya flying fish. Yung flying fish, yung kilay niya, yung ginawa niya, pakpak ng flying fish. Ang dami niya dapat ipapatato sa kilay pa. Diba? Ngayon, pinagtatawanan siya ng mga tao. Mantakin mo yan, kalalaki mong tao, magpapatato ka ng kilay, ha? Ilan na ba sa Pilipinas yung nagpatato ng kilay? O baka nasa, nasa Guinness Book of Record na to. Diba? Siguro nasa Guinness Book of Record na to. Tingnan nyo sa Guinness Book of Record. The first ever senator, yung nagpatato sa kilay. Anyway, ayan, Senate President Tito Soto. Ang sagot daw ni Senate President Chis Escudero, impeachment process pwede. Kahit naka-break, walang yan. Atat na atat talaga yun, Tawagin na natin itong Vice President Chis Escudero. Wag nang Kilay. Vice President Chis Escudero, masaya ka na. Congratulations, ha. Yun, wag mo nang impeach. Magsimula ngayon, tawag ko sa iyo, Vice President. Alright, tantanan muna natin si Vice President Chis Escudero. Okay? Di ba? Mantakin mo yan, nagpatato sa kilay. Anong sabi niya, Senator Tito Soto, nasagot na? Kahit naka-break daw, pwede. Ano yun? May bonus. Di ba? The impeachment charges. Ang tanong kasi, magpapasko na eh. Magbe-break sila ng, I think, December 18, 19, or something like that. 20, if I'm not mistaken. So magbe-break Tapos babalik ang yan, Senate. Oo. Baka from that time na, kailan nila isasampas sa Senado yan? Before Christmas? Palagay mo before Christmas, sinabmit. Ano mangyayari? Kasi Senate ang magsisilbing impeachment court. Impeachment court. Baka 1-2 linggo kulang pa para i-discuss ng Senate ang impeachment rules. Unless they adopt the impeachment rules that we passed before. Medyo dadali ng konti. Pero again, do they have time to do that? Ito kasing nung nangyari nung araw, impeachment era, impeachment ni Justice Corona. Corona. Ang timing, walang eleksyon na padating. Ito ngayon, meron. So, ang mangyayari dito, meron silang, wala silang time this December. I doubt it. No? And then, pagbalik nila ng January, middle of January, magbe-break ng second week of February. Kasi Wala pang mag-eleksyon isang buwan. na. Wala ka pang isang buwan. Mamadaliin. Okay. Ngayon, ano yan? Aalisin ba nila yung break? Itutuloy ba nila? Would that give them enough time? Paano yung mga 7 kumakandidato ron? Sa Senado? Hindi ba? Umakandidato yun. Yung ba magiging impartial? Ang tingin natin? Or, kaya, goes back to the question of, do they have time? Tama si President Marcos sa sinasabi niya. Kung wala naman kayong oras, huwag nyo naksayin ng panahon yan. Kung mamadaliin Kusuhin na lang din. natin kung ano yung mga pangangailangan ng gobyerno hanggang pagdating ng July, mag-meeting sila uli.
Yun, after the election. After Parang the ang election. nakikita nyo is mas ideal kung talagang, ayan nga, depende sa pagbabasihan, ay pagkatapos na ng election. Kung iti-take up nila talaga, as I said, no, I don't have an opinion on whether their charges are correct or not. not. Mhm. Ano? Yung more sa akin, of yung more ng timing. pag-discuss, pagtingin doon sa kaso, Dalawang- kung dapat kung kausad-usad siya, kung may basis, Yes. after the election. Dalawang impeachment ang pinagdaanan ko eh. Mm-hmm. Madugo for the impeachment court. Sa inyo, sa Senate. Oo, dahil wala ka ng ibang magagawang trabaho. O, di ba? Alam kasi, nararamdaman kasi ni Senate President, former Senate President Tito Soto, na ano po, na yung kanilang mga grounds for impeachment ay talagang merely propaganda lang. O, nag-i-English na po ako ha. Merely propaganda lang ng mga makakaliwang komunistang terorista. Yung mga legal fronts. Yung mga legal fronts na mga inayupak na teroristang komunista na yan. Mga animal. Ha? Sila yung mga nagbubunyi ngayon dyan sa Kongreso. Oo. Di ba? Tuwan-tuwa naman itong si Tambaluslos. Ha? O di ba? Tambaluslos, kumusta na? Ha? Hindi ka raw na-stroke ha? Di ba? Wala naman nananalangin may stroke ka. Sana umaba pa yung buhay mo, umabot ka ng 1,000 taon. Para makapaglingkod ka ng mahaba-haba sa gobyerno. Siguro ang yaman mo na nun. Pag nabuhay ka ng 1,000 taon, siguro lahat ng pera nasa iyo na. Diba? Kaya dito mga ka-reaction. Ano lang naman to 1+1 lang yan, no? Una, walang time. Pero sinagot yun ni Chis Escudero. Kahit naka-break daw, pwede sila. Ha? Atat ka ba, oy, Vice President Chis Escudero? Atat na atat. Wala stick tong si Chis Escudero, magulos dili ka, boy. Ha? Napaghahalata ka na. Gusto mo bang maging Vice President o ayaw mo? Sabi niya na, mag-a-appoint daw si Bobong Marcos. Siyempre, ikaw yung a-appoint niya, ikaw yung masarap sumipsip no? Ibig sabihin, masarap sumipsip dun sa baso, dun sa champagne glasses. Wala akong ini-implied na kung anong sinisip-sip mo. Diba? Diba? Sagutin niya, no? Diba? Anong sabi niya, no? Anong sabi ni, impeachment process pwede. Kahit naka-break. Malupit itong siya, no? Malupit itong si Chis Kilay Escudero. Antakin mo, magpapatato ka sa kilay, kalalaki mong tao. Bagay, kanya-kanyang trip yan, no? Wag tayong magbasagan ng pula. Alright, respect lang po. Respect the kilay, sabi nga. Alright, ito naman, pakinggan natin to. Ako, winawarningan ko si Madam Inday Sara. Madam Inday Sara, kung nakikinig ka at maririnig mo tong vlog na to, ito po, in public kung sasabihin sa inyo, mag-ingat ka kay Amy Marcos. Hindi, totoo yun. Diba? Sinong pabor? O mag-comment kayo sa comment section. Mag-ingat ka kay Amy Marcos. Hindi mo kaibigan yan. Ako, kaibigan mo. Pero yan, hindi mo kaibigan. Diba? Kanya-kanyang kaibigan yan, Madam Inday Sara. Ikaw, kaibigan kita. O, diba? O, maghapon, 24 hours kitang pinaglalaban. Talo mo pa yung nililigawan ko nung 2000... forget, baka marinig pa ako ng misis ko. Antakin mo yan. 24 hours kitang pinaglalaban, Madam Inday Sara. Siyempre, wala namang sarado yung YouTube. Wala namang magsasara yung YouTube, di ba? Pero, Madam, ang payo ko sa'yo, mag-ingat ka kay Amy. Pakinggan natin. Namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, so, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Alam naman niya na yung sinabi ng kanyang kapatid na naka-high heels ba? Hindi. Naka-high lang yung kanyang mental status. Yung sinabi ng kanyang kapatid, yung high class na kapatid niya, yung high class, yung naka-high class yung kapatid niya. Sabi daw niya, ayaw. Oy, ma'am. Wag niyo na, tapos na yung pambubudol. Nanalo na kayo, yan ang bubudol pa kayo. Alam mo naman yung sinabi niya, panghugas kamay lang yun. Tuloy.
Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabwat dyan. Hindi naman maganda yan. O di ba kasabwat? Ulitin natin ha. Kasi pag may sabwatan, may ginagawang katarantaduan. Mga animal. Pag may kasabwatan, may ginagawang katarantaduan yan. Ulitin natin. Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabwat dyan, hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? nga, hindi ba gahol sa panahon? Malapit na eleksyon, next year na. May na, ayan na. Ano? Diba alam niya, pati Pasko inagaw sa atin. Ibig sabihin, si Jaime Marcos, alam niya kahit Pasko, sabi nga ni Chis Escudero, kahit naka-break, pwedeng talakayin. So napag-usapan na, kahit Pasko, maghihiring ang mga yan, mapatalsik lang si Madam Inday Sara. Naniniwala ka na ngayon sa akin, Madam Inday Sara. Wala akong bigote wala akong balbas ma'am, wala akong mustache. Pero kahit na wala akong bigote, mustache, maniwala ka sa akin. Ang tingin niyo, magpro-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, di ba? December 12 po. December pala mas yun? malala pa Oo. yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, O di ba? Ginawa niya yung example yung kay Corona. Kasama na sa plano. naumpisahan yan December naka-recess din. kami. Yung pala nagpapapirma na, ratsyada Wow. na. Ano ba yan? Walang ganyan naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Di ba? Meron ka bang alam political machination dyan? Hindi mo man lang baka pa si Madam Inday Sara sa pinsan mo tsaka sa kapatid mo ang presidente. Pinsan mo yung housekeeper, speaker of the house. Wala kang magawa. Naniniwala kami sa iyo, Jaime. Huwag muna kami patudyadahin sa mga pakulumong yan. Yung mga pambubudol nyo. Una, kapatid mo yung presidente. Pangalawa, pinsan mo yung house speaker. Wala kang saysay, isa ka rin walang saysay, hindi mo kayang kausapin yung dalawa. Para matigil na tong katarantaduan na ginagawa ng mga animal na yan, di ba? Tapos maniniwala si Madam Inday Sara sa babaeng to, kay Jaime Lacson ay Lacson. Kay Jaime Marcos, Madam Inday Sara, huwag kang maniwala dyan. Hindi masarap magluto ng paksiw yan. Nag-text kasi yung misis ko bilisan mo, magluluto ka pa ng paksiw. Tapusin ko na to. Baka tapusin pa ng iba. Kaya dito, nanggigil si Senador Congressman Rodante Marcoleta. Kahit narinig nyo na to, papatugtog kulit Sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin. You are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Di ba? Payag ba kayo araw-araw isama ko sa video yon? Ang sarap pakinggan Senador Congressman Rodante Marcoleta sigurado sa Senado sa Mayo 2025. Huwag nating kakalimutan yan. Pagbigay sa atin nung yung papel, ano bang tawag dun? Yung boboto ka. Hanapin mo antimano dun, yung pangalan ni Congressman Senador Rodante Marcoleta, ayusin mo ang pagbilog Ayusin mo, siguraduhin mo, baka mapunta kay Abalos yung boto. Ba't nasabi ko yun? Ano ba yan? Yung Smartmatic, automatic, ganun? Diba?
Alam na daw nila kung sino mananalo. Oh, sigurado si Congressman Senador Rodante Marcoleta nandyan. Kasi pag natalo yan, malaking problema, may dayaan. Kaya isasali nila dyan si Bongo tsaka si Senador Congressman Rodante Marcoleta para hindi halata. Ang gusto nilang tirahin yun si Bato. Anyway. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa akin dito sa ating channel, Reaction TV PH. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Sa lahat po ng mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng mga nagpakulay, sa lahat po ng mga nagpa-members, maraming salamat sa inyo. God bless you all. Shukran.